Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Pinanindigan ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino na tuloy pa rin ang inaasahang 85 pesos na dagdag sa minimum wage o arawang sahod ng mga manggagawa, particularly yung mga minimum wage workers dito sa Metro Manila. Yan ay naaayon daw pinagbatayan yung halaga ng piso base na rin sa pangangailangan ng mga empleyado na mabigyan pa rin daw sila ng disenteng pamumuhay na may dignidad. Dinipensahan nga rin ng kalihim yung puna ng ilang mga employer groups sa tila hindi naman daw dumaan sa tamang proseso yung pagbalangkas kung paano na bring up itong naturang amount para sa aumento. Ang sabi ni Tolentino, tripartite nga raw. Kasama raw nila sa konsultasyon ng mga grupo ng mga employers, may employees at syempre ang pamahalaan. Nagkataon lang daw, lumalabas sa kanya observation, wala naman talagang organisadong grupo na kumakatawan sa mga MSMEs o yung mga micro, small and medium enterprises na siyang 98% na nagko-cover sa mga negosyo dito sa NCR. Base sa pag-aaral na ginawa ng DOLE at ng Tripartite Wage Board, lumalabas daw sa ginamit nilang General Equilibrium Model na nasa 1.1 million workers ang pinakamagbebenepisyo dito sa 85 pesos na aumento sa sahod. At lumalabas na nasa 2.7% ang growth niyan. Pero aminado rin si Tolentino na mayroong 12,000 workers ang maaaring mawalan ng trabaho o talagang maapektuhan sa naturang taas sahod. Ang sinasabi din ni Tolentino, nilinaw niya o ng DOLE na hindi kasama sa wage adjustment ang mga empleyadong sumasahod ng above o mas mataas sa minimum wage. Ibig sabihin, ito yung mga supervisory, mga managerial, dahil ito ay naayon na daw sa pagkikipag-usap nila sa kanilang mga employer. So yung mga nagtatanong, baka abutan na yung sahod ng mga above minimum nitong pagtataas sa mga minimum wage workers, hindi naman daw. Dapat makipag-usap daw kung may mga CBA o union ang mga kumpanya or directly yung mga empleyado sa kanilang employer dahil free market naman daw yan ayon kay Tolentino. Ang sabi din ni Tolentino o ng kalihim, may mga exemption naman daw na pwedeng i-apply kung sakaling mahihirapan talaga sa pagpapatupad o pagbibigay ng tamang minimum wage sa kanilang mga empleyado. Yan ay para sa mga retail and service establishments na mayroong 10 empleyado lamang o pababa. Pati na rin yung mga naapektuhan ng mga kalamidad. Dahil oras na hindi kayo magbigay ng tamang minimum wage sa inyong mga empleyado, maaari kayong magmulta ng mula 25,000 pesos hanggang 100,000 o makulong ng hanggang 4 na taon, magbayad ng doble sa kulang na sahod o yung double indemnity at pwede ring mabawi ang inyong business permit at mapasara dahil sa ginawang aksyon. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw.